Kung natatandaan niyo po, yung last message ko po, sino po nandito nung nag-message ako nung huli? Medyo matagal-tagal na rin po. Same verse po yan. Kasi po, same verse po yun nung message ko last time. Kasi po, wala po talaga akong time na mag-prepare. Hindi lang po. Actually, nag-prepare po ako kung anong verse po yung magandang topic sana to share with everyone. And pag-check ko po kasi na basa ko po ulit itong same verse na sinare ko last time. And ang Lord po kasi iba talaga ng usap sa atin. So, nagkaroon po ako ng ibang atake or ibang message po yung nakuha ko dun sa which makes it interesting po talaga na kahit yung same verse, same words na pinag-usapan nga po namin ni Pastor O kanina. Pero pagka binasa mo sa ulit, mayroong ibang message na bumabato sa inyo or may experience yung may intindihan nyo or yung pangungusap sa inyo ni Lord. So last time po is parang medyo dinang po natin si Peter na yun nga po, yan po yung time na malapit na po siya sa Lord pero dahil sa storm. Yan po yung sinabi na, why did you doubt? We answer po the question, not yung why did you doubt, but yung when did you doubt. So, yan po, nasagot po yun na nag-doubt siya nung time na nag-start siya na pansinin niya po yung mga alon and storm po. So, yun yung napasagot po natin. So, parang medyo dinaw natin nun, minaliit natin si Peter. Pero ngayon po, gusto ko po medyo kahit pa paano iskampihan po natin si Pedro naman. So, ang sabi po ni Jesus doon, no? Nung kinuha niya agad si Peter, sabi niya, "Oh, you of little faith." So, kung siguro po na tayo naman na nasa posisyon ni Peter, masasabi niya po ba na malaki po yung pananampalataya ni Peter sa Diyos o maliit? Huwag po natin po nang pansinin yung time na lumubog siya. Pero yung the moment na nag-step siya into the water at pumunta kay Lord, palagay niyo po ba malaki yung faith niya o maliit? So sa akin po, feeling ko, ang laki ng faith niya. Kasi for him to step up na tinawag ka lang ng Lord, and syempre hindi mo naman din talaga alam kung ano mangyayari. Malaki yung faith ni Peter. Ngayon, kung sinasabi ng Lord na maliit yung pananampalataya ni Peter, tayo nga po, tanongin nga po natin sarili natin, personal question. Or yung katabi mo na lang, pakitanong nga po, gano'ng kalaki ang pananampalataya mo, kapatid? And lagi po tayong nakaka-stumble sa question na to. And wala po muna tayong green-minded, pero ang question ko po is, does size matter? Di ba, na-stumble po natin yung question na, does size matter? Dito po pinag-iisapan po yung faith ni Peter. And there's a big difference po kasi bago ko po talakayin yung mismong message, gusto ko lang po talakayin yung difference between paniniwala at saka yung pagtitiwala. Minsan po kasi napapag-interchange namin siya, tapos pero meron po kasing malaking kaibahan yung naniniwala sa nagtitiwala. So great illustration po dun is meron po isang ano ba tawag doon? Para siyang sa carnival po, yung nag-unicycle. So tumatawid po siya sa isang rope and then nag-unicycle siya. So for years, ginagawa po ito nung tao na yun. And nagja-juggle pa po siya ng mga kung ano-ano, bumubuga siya ng apoy for years. And for years din po, marami po siyang believers. Naniniwala sa kanya. And then one time, syempre meron pong parang nagpo-promote yun di ba? Sino naniniwala dito na kaya nang tawirin? Kasi kumbaga syempre may bet po yan, may mga pusta kung magagawa ba niya o hindi. Sino po ang naniniwala? Okay, so lahat sila nagtaas sila ng kamay. Okay? So, yun, naniniwala sila kasi ilang taon na nilang nakikitang tumatawid Tapos nung nagtanong, okay, sige. So, sino ang nagtitiwala na dito sa kanya na kaya niyang tawirin? So, syempre, nagtaas pa rin sila ng kamay. Kasi nga, syempre po, minsan di po natin alam yung difference na paniniwala sa pagtitiwala. So, sabi niya lang, kung sino po yung nagtitiwala dito, sige po, pumasan po kayo sa kanya. At tatawirin niya po yun. So, nagbaba po sila ng kamay lahat. Kasi kung kayo po ba yun, siguro, tanong ko po kayo niya. Ilang years niyo na po siya nakikita, na kaya niyang tawirin yun, pabalik-balik siya. Pero the moment lang sinabi niya, pumasan kayo. Maganda po sa story is, meron pong isang bata.
Sabi niya ako, nagtitiwala ako, na kaya na. So pumasal po siya, and then, natawid. So palakpakan lahat. And then after nun, ano po in-interview yung bata. Sabi niya, bakit ka pumayag? Bakit ka pumasal? Sabi mo ng bata, kasi po tatay ko siya. And same goes po sa atin, hindi choosing between just believing and trusting. Dito rin po sa situation ni Peter na nagtiwala siya kasi tatay niya si Jesus Kumbaga, in spiritual, tatay natin si Jesus. So, dapat po ganun kalaki yung faith natin. Hindi lang po basta believing Pwede po tayo magtiwala. Pwede po tayo maniwala na hindi tayo nagtitiwala. Pero hindi po tayo pwede magtiwala dito tayo. So, dapat po yung trust or faith po. Dapat yun yung ano natin. Yung tatalakay natin gano'ng kalaki or kaliit ba yung kailangan. So, kinakampihan ko na po si Pedro. Sabi ko, Lord, gano'n nga yata. Talagang ang laki naman ng pananampalataya niya. Saan kaya siya nagkamali? So, kaka-scroll ko po sa TikTok. Ang maganda rin po talaga yung mga TikTok na yun. Kasi natututunan po tayo. Pero gaya po na lagi yung sinasabi sa inyo. You follow po those really inspirational shorts na talagang magiging effect sa atin. Sinabi niya doon na, tinanong din daw niya si God. Kasi ka-close daw niya si God. Dahil din nga po ang relationship natin. Bakit sinabi na maliit? So sabi, ang sagot daw siya sa kanya ni Lord, i-google mo. Yun daw po yung spiritual na sagot sa kanya. So, i-ginugol yung definition ng little. Yung little pala kasi sinabi niya. So sabi niya doon, it is small or short in length and duration. Yung first po is yung po talagang literal na alam natin na little is small. Pero yung second po, dun po siya pinaka-nagbase. Ang sabi po dun is short in length and duration. Hindi po question kung gaano kalaki yung faith po ni Peter, pero kung gaano katagal yung pananampalataya ni Peter kay Lord. Na sometimes ganun din po tayo. Siya, dumating na yung storm, nakita niya na yung storm, natapos agad yung faith niya. Yun po yung pinagpupukusan ng sinasabi na word na little. Alam ko po sa mga laki din po sa church, lagi po nababanggit sa amin na ang sabi po ng Lord at sabi po sa word niya na kahit yung gabuti lang po ng munggo, mustard seed ba, is it can move mountains. Ganun lang kaliit So, it doesn't matter kung gaano kalaki. Pero yung length po, kung gaano kahaba po natin kayang manampalataya sa Lord. And, nung time po na nag-start na po na lumubog si Pedro, ano na po ba yung nangibabaw sa kanya? Yung fear po di ba? So most of the time in our lives po, we are also like that. We are contemplating and battling fear versus faith. And kung pag-aaralan po natin, they have the same meaning. Isa lang po ang meaning nila. Fear po is fear wants you to believe in something that hasn't happened yet. And kung mapapansin niyo po, faith is the same thing. It wants you to believe in something na hindi pa nangyayari din. Kaso po, ang gusto po kasi ng kaaway is layo tayong malugmok sa fear. And kayo po, alam niyo po yan. Di ba, lagi po natin sinasabi, bakit napakahirap labanan ng isip? Alam mo yun, yung wala ka pa naman dapat ikatakot, wala ka pa naman dapat ikakaba, hindi pa naman nangyayari, pero matatakot ka na. Alam niyo po, siyempre yung mga, napapanood ko rin po kasi mga videos ni Vice Ganda, marami po sa kanyang nagbabash niyan. Siyempre, hindi naman po perfect ang mga tao. Pero meron po akong nagustuhan doon sa sinabi niya, meron po siyang interview na sinabi niya, magre-react na lang ako or tsaka ko na lang iisipin kung ano yung mararamdaman ko pag nangyari na. Hindi pa nangyayari, ini-emulate na natin ang mangyayari. And gusto ko pong matutunan natin is, imbis na we focus on our fears, na same meaning lang naman as our faith, we focus on our faith with the Lord. Kasi, ang difference lang po nila is, sa faith po, at pananampalataya natin, meron po tayong gain. At the end of the road, may gain po tayo. Pero sa fear, alam na kasi natin na mag-feel at the end. So, yun na po, pag mamimili lang po tayo sa buhay natin, na gaya ko, na-share ko po kanina kay Pastor Ro,
Mamimili ka lang na magiging negative ka ba? Pagdadaanan mo din yung problema, negative ka. O magiging positive ka habang dinadaanan mo yung problema. Either or, pagdadaanan mo siya pareho. And ang kagandahan lang is if you choose faith, alam natin kung ano yung mangyayari sa kabilang buhay. Or sa other end nung faith natin na pinagpe-pray natin. Dahil lang po ng mga struggles natin, hindi ko alam kung anong pinagpe-pray nyo po ngayon. Minsan po nakakatawa tayo eh. Hindi naman po ako excited dito. Pero nagpe-pray po tayo kay Lord na i-move yung mountain. Meaning po yung pangarap na gusto natin o yung pinagpe-pray natin. Pero nung ginalaw ni Lord, paunti-unti, galit tayo. Iniisip natin, hindi tayo pinapansin ng Lord. Pero ang Lord, unti-unti yung i-move yung mountain natin. Kasi different po yung ating time conception sa iniisip po ng Lord na time. Hindi po siya magkakapareho. Never late po siya, never early. Always on time po siya. And gaya po nung pinaparinig niya or tinuturo niya po kay Peter dito, hindi po siya sumasagot directly. Pero through parables po, yun po yung ginagawa niya. So sana po, matutunan po natin yun na huwag po natin isipin na si Lord ay walang ginagawa. Pagyamanin po natin yung tagal ng faith na meron tayo. Kasi alam naman po natin na ang Lord, hindi po tayo pababaya. Kaya po lagi ko sinasabi, ang Lord po natin, ang pangako po niya kahapon, ngayon at bukas ay isa. Naranasan po natin yun sa mga buhay natin, sure po ako. And yung pinapanalangin po natin dito sa Richwell, alam niyo naman po yung regarding sa ating mga financial status and all of the blessings na inihintay po natin. Matagal po ba o hindi? Di ba parang sa atin po matagal? Pero the Lord is doing something po, hindi nyo na po nakikita. Siyempre, hindi na po namin i-discuss to sa lahat. Pero may mga nangyayari po, little by little, and alam po namin na once maayos na po ito lahat, is talagang yung blessing po na nagbumula sa Lord, is makakampan po natin. Sana po yung matutunan natin. And makalimutan nyo po lahat, huwag lang ito, sabi lang po nun, it's not about how big our faith, it's about how long. Let us all stay in the storm. Maging matatag po tayo sa storm dahil alam po natin na kasama po natin si Lord. At once na pagtagumpayan po natin, iba yung fulfillment na nararamdaman po natin na mapagtagumpayan po natin. Sana, after po natin mapagdaanan to, or kung ano man po yung i-go through pa natin sa buhay natin, let us keep choosing faith. Piliin po natin lagi yung faith over fear. Ito po is, hindi po siya ganun kadaling gawin kasi lahat po tayo nakakaranas ng ganito. Pero every time you stumble upon a situation wherein natatakot ba ako o magtitiwala ako? Remember lang po kung ano yung ginawa ni Peter o kung ano yung binanggit ni Jesus sa kanya. Na it doesn't matter how big or how small. What matters is kung gaano katagal yung pananampalataya sa Diyos. Ayan po. Sa Diyos po, pinakabatas ng papuri. Pwede mo ba tayo tumayo saglit and then let's pray. Pray lang po tayo saglit. Bigyan ko po kayo ng 1 minute po siguro to pray and ask for the Lord's guidance and endurance po sa kung ano man po yung pinagdadaanan po natin ngayon. Ipag-pray niyo po na tulungan po tayo ng Lord na mas humaba pa po yung faith natin. Every time po na makikita natin na matatalo na tayo, lagi po natin isipin na hindi tayo ang dapat lumaban sa mga battles na meron tayo, kundi si Lord lang. Kung ano man po yung pinag-pray natin ngayon, may it be financial freedom, good health, good relationship in the family, or meron po tayong gustong makamit na pinag-pray po natin sa Lord, pero parang feeling natin ang tagal-tagal. Let us pray po na bigyan tayo ng Lord ng patience, mas pahabain ng faith natin, at mas lalo natin mag-feel at the end of everything is yung great promise po. Let us pray. Lord, salamat po sa time
na kami po ay makapag-aaral ng salita. Panginoon, salamat po sa mensahe. E pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, patalaw, Lord God, sa mga times na exit ng aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. I pray, Lord God, na patuloy niyo po kami bigyan ng malakas na pananampalataya. I-encourage po kami na patuloy po na magtiwala, Lord God, sa plano niyo po sa amin. Kahit sa aspeto man po ng aming buhay, pray po para po sa bawat isa na nandito at yung mga wala din po dito, Lord God. Kaya po patuloy na lumaban sa mga batas po nila sa buhay at alam po namin, Lord God, na pag itinawala po namin sa inyo lahat ay mapapagtagumpay po namin natin ito. Again, Lord, binabalik po namin sa inyo ang papuri at pasasalamat at alam po namin na lahat ng panalangin namin, Lord God, na yun. Pasama sa lang sa Panginoon Jesus. Amen. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay